Nakakaintrigang balita. Becky Sanlazi sa probinsya ng Siquijor. buntis, di umano? Pakiramdam ni Chris, hindi niya tunay na pangalan. Bukod siyang pinagpala sa lahat. Ang paniniwala kasi niya, siya'y nagdadalang tao kahit pa isa siyang Becky. Bagay na sinigundahan kahit pa ng kumadrona. Ay bitok imong tiyan. Ulabog ang tanan, kinabalitaan nila nga ni Burusko. Basta gibutok ng tawanan na. Basta gibuti na, maong hinda ko ng tiyan. Posible nga bang ang baklang katulad ni Chris magbubuntis? At tanjog ko sa akong kahimtang karon, kay ila akong daog-daogon, bisag asa ko kapunta nga kanto, inong kong gapabaliw naman kang bayuta kas kalibutan. Sa tansya nila, nasa 6 na buwan na raw ang tiyan ni Chris ngayon. Kaya hindi na raw siya naglalalabas ng bahay at hindi na rin masyadong nagkikikilos. Meron din daw siyang pinaglilihian. Ang nakakagulat na pangyayaring ito, nagsimula raw nito lang Hunyo. Anang nalibang ko, ang kalit lang ni kuwan akong tiyan, ni Burot. Murang katingalahan kaayo kinsa dyan nakaingon ani og unsa. Basig nakasala ko na engkanto ba ko o naburos ba ko kapre. Hindi ko makasabot na libog na ko. Anang pag-uli na ako, natingala na akong anong ningol-ngol og gulimok ni akong tiyan. At habang tumatagal ang tiyan ni Chris, unti-unti na raw lumulobo. Yato ko sa mga mananambal, pero wa ko nilatag. Yato ko doktor, gitagaan ko niya og tuod, gisisitaan ko niya og tuod. Ngunit habang tumatagal, patuloy pa rin daw sa paglaki ang tiyan ni Chris. Kaya lumapit na siya sa isang kumadrona. Yato ko sa kumadrona, yang gihikam-hikam, naadyo yung nabatian siya nga murag gulimok na murag bitok. Pero di ko mutuo nga bitok, kay kuan man kaayo, murag man jud og bata gunang mukuan jud kaayo, sakit kay akong puson. Murag na bitok imong tiyan. Kalipay ra pog ko nga dahang kay bitok akong tiyan kay mamista ko. Kuan na kay kusog na kay kumukaon gana kay kung kaon oy. Nya malibang ko mo dito na lagsiri, ti alam mananghe, di walay break. Sa tinuod lang naguol jug ko kay ila na lang ko bugal-bugalan. Pero nasakita na jud ko sa ila ang mga bugal-bugal kay di jud lalim ning mahitabong ingon ani. Dahil walang kamag-anak si Chris sa Kabangkalan, kung saan siya inabutan ng lockdown, ang naging katuwang niya, ang kaibigan at kapitbahay niya na itago natin sa pangalang Lily. Namong kuyog ni Nining, murag iyang tiyan, buros or dagang bitok or panuhot ba na. Nabantayan na ako si Nining usahay, nga magasuka siya og murag pansit. Kung unsa man na, mga bitok badagi na or spaghetti. Ambot ka kung sige ka na nganong himburot ng tiyan niya or buros baka na siya. Pero ganon na lang ang gulat ni Lily nung ipagtapat ni Chris kung sino ang di manoy ama ng kanyang dinadala. Mutugan ko sa tinuod. Ang papa ani kay si King Kong. Walang iba kundi ang mismong anak ni Lily na itago natin sa pangalang Alan. Isud kayo dawaton. Nga nga man di ay si King kung ako ang hinablos nga mo day nakapaburos ni Nining. Kahit man unta kaayo, pandawato naman nato ni kamay may gigasa sa atong Ginoo. Ko nga si King Kong ang amah na ani kay wa na may laing nakahilabot na ako. Di po ko mutuo og bitok sulod ani. Kay sa kuha oy og bitok manggaling. Ina mo ginagawa mo. Gusto dyan akong awayon unta si King Kong. Nga siya man din nakapaboros. Abi na ko kung sa tiyan ni Nining. Nga ang sulod ato bitok pandili ay. Katong time gakadako akong tiyan, gahuna-huna ako nga mga abang nalagbalay kay lisod kani mangipon nga di tadawat sa atong ugangan. Munang sakit kayo sa akong buot nga wala ko'y kwarta, wala ko'y trabaho na usam na ako pag-abang nga lisod man kay panahon, labi na sa akong kahimtang karon nga nayon ani ko. Pero handa bang tanggapin at panagutan ni Alan si Chris? Naulaw ko ni King Kong kay mo problema ra ko niya. Wala ko gamit niya, di ko makatabang niya. Nang maluwi kong King Kong. May isa pang inamin si Chris. 2 taon na raw ang nakararaan nung unang beses na lumobo ang kanyang tiyan. Nakauyab ko taga Cambodia. Pero wala to kahilabot na ako. Natingala na lang ko nga nang idako akong tiyan. Posible magkaayo nga si King Kong may nakahilabot na ako. May isa pa siyang ipinagtapat na dahilan kung bakit posible raw siyang magbuntis.
nireregla daw siya o dinadatnan. Noong 1995, girigla ko. Pero naningala na lang ko ng pagrigla na hingawas ng murag nana, nga murag pag-ulod, apan di ko mutuo. Kay laki man ko, nga nung maburos man ko nga laki man ko. Murag na ibitok ni mo tiya. Di umano'y buntis kahit isa siyang Becky. At ang itinuturong ama, ang kapitbahay niyang si Alan. Hindi rin ito tunay na pangalan. Para ma-monitor ang di manoy nasa tiyan ni Chris, nagpa-prenatal check-up siya sa kanilang health center. Anang gicheck na ako iyang tiyan na ay galihok. Kusog kayang heartbeat 120. Wala ko kabalo og bata ba nang galihok. Mutuod jud ko sa miracle. Di ko mutuon nila nga ignon ko nga natusok ra ka sa tuod mo nang naburos ko. Sakit kay ila ang mga kuan oy gipang-ingon di ko kadawat. Tuod ko sa miracle sa milagro sa Ginoo. Amo na lang ipasa sinining sa laing doktor kay naglibog na ko. Ug unsa yung sulod sa tiyan, bitok pa ka og bata. Samantala, para malaman kung meron ba talagang sanggol sa tiyan ni Chris, sumailalim siya sa 5D ultrasound. Ang resulta ng ultrasound ni Chris? Nadyo'y ka galimok. Uraw bitok. Anang mamista me, nga lalaman ko na usog siya mukhaong. Umanayag kaong, budi tsura o sirit iyang kae. O katong nakita sa ultrasound na mautong bitok, nasagol hangin. Solusyon ana na tambal na katong Startek sa day tambal ari akong tiyan. Mo palit lang ko ara sa bikiri na daghang mong maliki ara sa bikiri. Sakit kay ilang gingon nako nga naigo kuno ko tuod, gibitok ko, sakit kaayo man di ko kagwanta.